executive. I don't appreciate this kind of attitude. Tolentino, do you have Madam Chair. Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros, and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. So it wasn't a question, but it was a statement na a motion will be made at a proper time. The proper time, Madam Chair, gagawa ako ng proper motion para i-lodge yung budgets ng mga programang ito sa line agencies na may klarong opportunity for OVP na mag-request for allocation as for other offices in the executive. So yun siguro ang masasabi nating trigger, kaya nag-react yung ating Vice President na napupolitika ang budget dahil nga syempre if you lodge the budget ng OVP sa flagship program sa ibang ahensya, ay parang tinanggalan mo na talaga ng function yung ating Office of the Vice President. Let me make a rebuttal and another example of politicizing the budget of the government. Ito pong sinabi ni Senator Risa Ontiveros na at the proper time she'll make a motion to lodge the budget, the requested budget of the OVP to the other agencies. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? We won't ask line by line, ano ba yung libro na yan. So just a general one, any of the undersecretaries can tell me what the topic of the book is? Is it history? What is it? The explanation is in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. Okay. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. I understand there's history among all of us here. But I think that we should really stick to the budget. But I understand the emotion is high. Siyempre, mas gusto kong cordial yung sagutan. But we also have to take into context that this is both legislative and political. Yes, Senator Cayetano. I'm very cordial when it comes to international diplomatic relations. Gusto nyo i-discuss natin yung West Philippine Sea. But hindi kasi ako plastic na tao. No, I agree with you, ma'am. That's why nga sinasabi ko po na hindi lang to legislative, political din. That's why you should be given the latitude to answer in the way that you feel it could be properly answered, di ba? For the Vice President, nakita naman natin kahapon na sinabi niya na ito ang isang ehemplo o example ng pamumulitika. Wherein tatanggalan mo ng project ang isang government agency like the OVP na historically, hindi lang naman sa panahon ng ating Vice President yan, nagbibigay talaga ng certain financial aid sa ating mga kababayan. Tapos ngayon sasabihin ay duplication. So that is something actually we expected na talagang magkakaroon ng ganyang comment on duplication, etc. But there's really no duplication, no? It's really an augmentation. In fact, araw-araw, napakarami talagang lumalapit sa Office of the Vice President para humingi ng tulong, whether it be financial, medical, educational assistance. At kahit ako, nung nasa DepEd pa po ako, sasabi ko from my personal experience, maraming nagte-text sa akin na hindi ko kilala or kakilala lang ng ibang kakilala ko, asking kung pwede ko silang ma-patch sa Office of the Vice President para humingi ng tulong, lalo na dating sa medical. Attorney, sa August 27 yata naka-calendar yung budget hearing naman ninyo sa Kongreso, sa lower house. Kamara. So ano po ang gagawin ninyong paghahanda?
Kanina nakausap namin si Representative Castro, sabi niya, hindi pa lulusutin yung libro. So, hindi pwedeng ponduhan ng gobyerno yung isang libro na siya ang author tapos ipamimigay sa mga tao. Di pag ginawa yan, di kahit na sinong government official pwedeng gawin yan. Opo. So sa palagay ninyo, kung kayong tatanungin Representative Castro, hindi na kailangan ng librong ito? Yes, oo. Hindi naman kailangan niyang libro na yan, no? Lalong-lalo na parang propaganda, book. Tapos, yan naman ay parang kabaliktaran naman ng kanyang ginagawa. Sa bahagi ng makabayan ay talagang bubusisiin namin yan, piece by piece, ang dadalhin yan, at hindi namin papayagan talaga mapondohan. Opo, well, tayo naman po, again, as you saw yesterday, no, nagpapakatotoo lang talaga ang ating Vice President, no? She's very truthful, gusto niyang malaman ng taong bayan kung ano ang nangyayari sa loob ng gobyerno. Kasama na rin siguro yung sa kanyang pananaw na may pamumulitika na nagaganap even sa budget ng isang ahensya. So, tayo naman po will be transparent. Sasagutin lang naman natin kung ano ang tanong. Kung magtatanong man sila ng detalye ng libro o kung para saan ang libro, handa naman po tayo sumagot dahil the very purpose of the book is really reading. And to be honest, no, pagdating naman sa larangan ng budget, I think there's a bigger discourse than just the book. But kung ang book ang tatanungin or isa sa mga tatanungin, handa naman po tayong sumagot. Dahil maganda naman po ang hangarin ng libro. I think parang put on notice na si Vice President na kung binusisi sa Senado, makakaasa siyang bubusisiin ng Kamara, kung Franz. Oo, sa amin lang talagang dadaan niya sa butas ng karayom. Okay, sige. Only for the 10 million. Kasi mali, kung tutuusin kong Franz, maliit naman yung 10 million. Sabi ko kay Doris, palusutin nyo niya. Basta ma-explain niya lang anong essence nun. Kasi simple lang nga yung tanong Explain mo lang, di ba? Ano bang kahalagahan yan? Yan ba importante? Kasi tayo nagbabayad dun Exactly. Pera natin yun. Oo, baka hindi namin palusutin yun, no? Saka yung mga redundant na yung mga budget para sa mga redundant and duplication na programs ng mga line agencies. Tama. Okay, sige. Hanggang dyan muna. Kong, thank you ha. Maraming salamat po.